nakaraan ay naglabas kami ng video tungkol kung paano nauto ni Cory Aquino ang maraming Pilipino sa paniniwalang kriminal at magnanakaw si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Gayon din, ang prestihiyosong Guinness Book of World Records ay nagawa niyang maloko tungkol sa mga kasinungalingan at walang ebidensyang mga datos na kanilang inilabas. Dahil dito ay nasama ang pangalan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong 1986 sa pinakakorap na pinuno sa buong mundo. Dahilan upang mas lalong kamuhian siya ng maraming Pilipino. Pero nakakagulat dahil nitong March 11 ay binawi ng Guinness Book of World Records ang kanilang aligasyon tungkol kay Ferdinand E. Marcos at sinabi na wala daw maipakitang solidong ebidensya na maipakita ang mga nagpaparatang kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Maaari nga kayang bumalikwas na ang Guinness sa kasinungalingang ipinagkalat noon ni Cory? O baka naman isa itong taktika ng global elites upang mapabango sa mga Marcos ang kanilang pangalan dahil naaamoy na nila na mananalo na si Bongbong Marcos sa darating na eleksyon. Oh boy! Yan ang ating aalamin dito lang sa channel na ito. Katanungan, dapat ba tayong matuwa o dapat ba tayong magtaka? Ito ay matapos ang 30 years o 3 dekada ay biglang binawi ng Guinness Book of World Records ang kanilang title para kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos bilang pinakakorap na gobyerno sa kasaysayan. Maraming mga Pilipinong sumusuporta sa Marcos ang natuwa sa balitang ito. Ngunit may ilan din namang mga eksperto ang napatanong kung bakit bigla naman ata ang desisyong ito ng Guinness at nataon pa at nasabay pa sa pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang Pangulo ng ating bansa. Nagkataon nga lang ba talaga o nagpapalakas lang ang mga global elites kay BBM? Dahil naaamoy na nila ang tagumpay ni Bongbong Marcos sa darating na eleksyon. Nakapagtataka lang kasi dahil ilang dekada nang nasa record iyon ng Guinness tapos ngayon kung kailan nangangampanya si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ay bigla nilang binawi ang record na ito. Oh boy! Bueno, sa kabilang banda, matapos mabalitaan ito ay biglang umusok ang ilong ng mga dilawan at ng lahat ng kumakalaban sa mga Marcos. Paanong hindi usok ang ilong nila? Ilagi na ngang kulelat sa surveys ang kanilang manok na si Leni Robredo. Tapos ay nawala pa sa kanila ang madalas nilang ipinangasar sa mga Marcos. Ito ay walang iba kundi ang world record di umano ni Ferdinand E. Marcos sa Guinness bilang dakilang magnanakaw. Ngayon, paano sisekundahan ng mga dilawan ang kanilang mga paratang kung ang ipinagmamalaki nilang record ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay binawi at inalis ng Guinness? Nitong March 10 ay napansin ng mga netizens na inalis sa website ng Guinness ang tungkol sa record di umano ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na world's greatest robbery. Marami tuloy ang nagtaka at marami ang nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ang paliwanag ng management tungkol dito ay hindi na raw matatawag na reliable source ang mga datos na nakalap noong 1986 sa pagdideklara ng record na ito. Oh boy! Malinaw na maging ang Guinness ay hindi na kumbinsido sa ibinigay na datos ni Cory Aquino noon. Bukod dito ay wala namang napatunayang nakawan sa korte at napawalang sala ang pamilya Marcos sa lahat ng kasong ibinato sa kanila. Nakapagtataka lang na hinintay pa talaga ng Guinness na umabot ng 30 years ang record na ito bago nila makumpirma na huwad ang paratang na ito at hindi totoo. Ang totoo niya, kahit naman hindi alisin ng Guinness ang kanilang record kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, ay hindi pa rin naman nababago ang dami ng sumusuporta sa pamilya Marcos. Hindi naman talaga kasi kapani-paniwala ang record na ito ng Guinness dahil
Kung susuriin mo ang kasaysayan ng ating bansa at pag-aaralan ng pamumuno ng bawat administrasyon, ay makikita na mas malaki pa nga ang nakalaang budget sa unang taon ni Cory Aquino na umabot sa 1 trillion pesos kumpara sa 20 billion na budget noon ng Administrasyong Marcos sa buong 20 years ng kanyang panunungkulan. Oh boy! Saan napunta ang 1 trillion pesos na budget noon ni Cory? Hindi pa nakontento dito si Cory at isa-isang binenta ang mga pag-aari ng gobyerno tulad ng Meralco, Philippine Airlines, Petron at iba pang mga pag-aari ng gobyerno upang kanilang pagkapirahan. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang ating monthly bills tulad ng kuryente dahil imbes na sa gobyerno ito ay naging pag-aari ito bigla ng private companies na ang tataas maglagay ng tubo at interest sa kanilang mga serbisyo. Ngayon, sino ang tunay na magnanakaw? May sagot ka ba, kapatid? Kitang-kita naman siguro natin na ito ay walang iba kundi si Cory Aquino. Dapat nga na talagang alisin ang pangalan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Guinness World Records bilang pinakakurap na presidente sa buong mundo at ipalit dito ang malademonyong si Cory bilang tunay na magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan. Dapat lang naman talagang tanggalin ang palsipikadong record na ito ng Guinness dahil hindi naman reliable source ang pinagkunan nila ng mga datos tungkol dito. Ito ay buhat lamang sa gawang chismis noon ni Cory na mabilis kumalat sa tulong ng Amerika. Kaya naman, agaran itong ginawang main source ng Guinness World Records. Ang totoo niyan ay napawalang sala na nga ang mga Marcos noon, di ba? Sa isinagawang trial sa International Court sa US, nabaliwala ang halos 1,000 kasong ibinabato ng mga dilawan sa mga Marcos dahil ang kanilang ebidensya di umano ay kinuha lamang nila sa mga newspaper at mga payagan. Saan ka na naman nakakita ng isang ebidensya na kinuha sa newspaper? Nag-isip ba talaga ang mga ito? Oh boy! Dito pa lang ay mahahalata mo na gawa-gawa lang naman ng mga dilawan para siraan si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at huwag makita at maalala ng tao ang mga magagandang nagawa niya sa ating bansa. At nakakalungkot man ay madami talagang Pilipino ang naloko sa fake news na ito ni Cory Aquino. Pero ngayon ay magpasalamat tayo dahil lumabas na ang katotohanan na sila naman pala talaga ang mga bulok at magnanakaw. At minsan ay mapapatanong na lang tayo sa ating sarili kung saan na nga ba yung mga ninakaw ng PCGG at ng mga Aquino noong panahon ng kanilang administrasyon. Parang wala naman atang naipagawa kundi mga rebolto ang laki-laki na nakulimbat nila sa kaban ng ating bansa. Nasaan na kaya? Oh boy! Comment ka nga, kapatid, nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. Mga minamahal kong kapatid, hindi malinaw ang motibo kung bakit naisipan ng Guinness World Records na tanggalin ang record na ito ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Gayunpaman, ay nagpapasalamat tayo sa aksyon nila na ito sapagkat nagpapatunay ito na wala talagang katotohanan ang mga paratang at bintang ng mga kaaway ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na siya ay di umano ay magnanakaw at korap. Sana ay patuloy nating suportahan si Bongbong Marcos sa kanyang kandidatura upang wag nang maulit muli ang nangyaring kapalpakan noon sa panahon ni Cory Aquino. Sa pamamagitan ni Bongbong Marcos ay muling babangon ang ating bansa at sa wakas ay may pag-asa na makita natin ang liwanag ng kaunlaran at kasaganahan.